Ito ang ating gate, ang ating mailbox. Ay, mainit. Mainit. So, time check. It's already 11:18. Ayan. So, papunta tayo ngayon sa Autoeskwela driving school. So, ito nga pala guys, i-flex ko ulit yung edificio namin. So, sa tapat niya, ayun, yung McDonald's and yung Auramas. Doon tayo sa may araw. Sa may araw. Mas maganda sa araw kasi malamig na ngayon guys. So, today is 20th of November. Ayan. 6 days na lang. Birthday ko na pala. My goodness. How time flies. And look at the color of autumn. So yun na nga guys, so punta tayo ngayon sa Autoeskwela driving school nga dito sa Madrid. Ayan yung Auramas, ayan yung McDo, tapos may Burger King din and isa pang grocery store doon. Papunta tayo ngayon ng Renfe ng Puente Alcocer. So nagtanong nga kami ng mga doon ng driving dito, driving lesson o yung mag-aaral ka nga ng Autoeskwela. Siya yun kasi yan, gusto niyang mag-aral ng driving. So, yun nga palang guys, tawag dito, paano ba yung mag-divert or mag-convert, tama ba? Convert ng Philippine driver's license dito sa Spain. Kasi pwede yun, possible yun guys, na yung driver's license nyo, or yun, carnet de conducir, no? Sa Espanyol, carnet de conducir, yun kung tawagin dito, pwede mo siyang i-change kung meron kayong driver's license sa Pilipinas. Pero, syempre may exemption. Paano yon? Kapag bago ka pumasok sa Europa, dito. Bago pumasok daw sa Europe or dito sa Spain, kailangan may lisensya ka na. So may license ka na, hawak mo na siya bago ka pumunta dito. Hindi yung nandito ka na sa Spain, tapos umuwi ka ng Pilipinas, doon ka palang nag-apply ng license mo. Kagaya ng nangyari sa'yo, tama? Pogi? Kasi nandito ka nung 2000. Pumunta siya dito ng Spain noong 2007. No, 2006 kaya ata nandito no? Pumunta siya dito sa Spain noong 2006. Tapos, umuwi siya ng Pilipinas ng 2007. Doon pa lang siya nag-apply ng driver's license niya, which is student license, no? Tama ba? Student pa lang siya. So, kaya yon, doon siya nagkaroon ng lisensya noong 2007. So, nanggaling na siya dito. And then, saka lang siya nag-apply ulit ng non-pro. And then, naging professional na siya. So, ayun. Kaya nagtanong kami kung possible bang ma-convert. Tama ba? Canjear ba tawag doon? Canjear, no? Sa Espanyol, canjear. Yung mo siya from Philippine driver's license to to Spanish driver's license. Pero sa case niya hindi pwede. So, pero pwede guys pwede kayong mag-try, magtanong kung pwede siya. So, marami tayong mga nag-a-assist dyan na para ma-convert nga yung inyong lisensya. So, nandyan si JM, actually si Zaira in Spain, din sila And then, si Ate Lagring, yan, marami guys na mga Pilipino nating mga hindi naman sila naniningil ng mahal. So, abot kaya ng bulsa natin. Pang presyong Pinoy. So, kung gusto nyo magpa-assist, kung gusto nyo magtanong, kung gusto nyo ma-kanhiyar o ma-convert yung inyong lisensya dito ng instant, ayan, magtanong na kayo sa kanila guys. Madali lang naman yung process. Like, halimbawa, pagka mag-email lang yata sila sa DGT ba yun? Parang ganon. And then, right after nyan, magpapa-exam kayo sa mata yata. And then, magbabayad lang kayo ng tax. And then, sila na yung magpa-process. Ganon lang siya kadali.
So, magtanong na lang kayo sa kanila kung paano. Kasi nag-try din kami dito, kaya lang hindi nga siya, hindi siya qualified doon sa taon kung kailan ka lang taon. Yes, depende sa taon. Tatanungin nila kung anong taon ka. Ngayon, Pilipinas, tapos kaya ako rito, hindi na rin pwede yun. Hindi na rin daw pwede. So, kaya magtanong kayo, depende siya sa taon. So, may mga exemption, may mga, qualification, parang ganon. So, pero pwede kang mag-convert, pero depende nga. So, itanong na lang po natin sa mga kapwa nating mga Pilipino na nag-a-assist sa atin. So, yun na nga guys, dito nga tayo ngayon sa second option namin. Kasi matagal na to guys. Like 2 years ago pa yata itong nung kinukulit niya ako sa lisensya niya. So, ayun, blessing in disguise kasi sa bahay na nilipatan namin na binigay ng gobyerno sa amin, meron siyang garahe, free garage. So, hindi pa naman kami bibili ng kotse guys kumbaga syempre step by step yan. Syempre alam niyo naman, kahit mababa yung hinuhulugan naming bahay, may mga hinuhulugan pa kami mga gamit, and then yung mga muebles. So, next na natin yung sasakyan. Iba-vlog ko rin sa inyo guys kung gaano kamura na kumuha ng sasakyan, like monthly mo siyang babayaran. Iba-vlog ko rin yan sa inyo kasi dito sa Spain, kahit iPhone 17 na bago pa yan, sasakyan. Basta may trabaho ka, may payslip ka, may nomina ka, makakakuha ka, makaka-avail ka sa bangko. Kaya iba-vlog natin yan para sa mga kapwa natin mga Pilipino na akala ganun kahirap, masyadong mahal, para mabigyan lang kayo ng idea guys. So etong vlog na to is not to brag, diba? But to inspire nga. So ayun guys, nandito na tayo sa gala. Ayan, tanong natin kung pwede. So mag-a-apply siya ng nga guys. Ayan. Quería saber para matricular. Vale, ¿de coche? Coche de automático. ¿Automático? Sí. Vale, sabes que no puedes conducir luego en manual, lo sabes, ¿no? ¿Perdóname? Que si te sacas el carnet automático no puedes conducir el manual. Solo automático. Solo automático. Si tienes manual, puede ser manual. Exactamente. Vale. So yun na nga guys, unfortunately hindi kami pinayagang mag-video sa loob. So itutuloy ko na lang yung vlog ko regarding sa gala, kung paano yung pinansasyon nila at kung paano yung process ng pag-enroll. So ngayon ang i-explain ko sa inyo kung paano ba yung canjear. O yung canjear kasi is Spanish word. Ang ibig sabihin pala ay i-redeem o ipalit. O kumbaga parang i-exchange mo siya from Philippines driver's license sa Spanish driver's license o yung carnet. So yun na nga, the big question here is that bakit ba maaari o bakit andaling ikanhear ng ating lisensya sa Pilipinas dito sa Spain. So kasi guys, yung gobyerno ng Espanya at saka yung DGT, meron silang conveyo o yung kasunduan sa pagitan ng Spain at saka actually maraming bansa pa. Siyempre kasama na dun yung Pilipinas na pwedeng ikanhe o ipagpalit nga yung inyong foreign driving license sa Spanish license, which is sa mga normal na sasakyan like kotse or motor. So ang tawag doon is A and B. So ito na nga guys, kagaya nga nung in-explain ko kanina, sino ba yung mga pwedeng magkanheyar ng lisensya na galing sa Pilipinas. So in-explain ko na to kanina, ulitin ko lang siya para mas klaro para sa mga nakikinig o sa mga manonood ng video ko at mga interesado nga sa proseso na to. So maaari mong ikanheyar ang lisensya mo kung ito ay galing sa bansa na may kasunduan sa Spain. Siyempre kasama na nga doon yung Pilipinas. So siyempre itong video ko naman na to para sa mga kapwa ko Pilipino. So pasok ka doon. Ngayong taon na to, yun nga, kabilang nga yung Philippines o yung Republika ng Pilipinas sa konveyo ng Espanya. So, hindi mo siya maaring ikanheyar kung yung lisensya mo ay nakuha mo pagkatapos mo ng maging residente o legal sa Spain. So, dapat bago ka magpunta dito sa Spain, meron ka ng license. Hindi yung naging residente ka na dito tapos umuwi ka ng Pilipinas, dun ka palang nagkalisensya. Kagaya ng nangyari sa asawa ko, which is yung case niya nga na
nagpunta na siya dito sa Spain, tapos after 1 year, dun pa lang siya kumuha ng lisensya sa Pilipinas, which is yun yung una niyang lisensya, yung student license. So, hindi siya pwede. Kaya, meron talagang exemption. So, ano-ano nga ba yung mga documents or yung mga requirements ngayong 2025? So guys, kung may mga maliman ako dito sa mga in-explain ko, pwede kayong magtanong dun sa mga taong sinabi ko sa inyo kanina na mga nag-a-assist sila. So, ang kailangan is, syempre, yung lisensya mo na galing sa Pilipinas, syempre, yung original, valid at hindi expired. So, syempre, pangalawa, kailangan ng dokumento na magpapatunay na ikaw ay residente sa Spain. Kung meron kang DNI, TIE, or NIE, which is yung tarjeta de residencia. So, yun lang naman yung pinaka-importante sa lahat, yung license mo sa Pilipinas, tsaka yung NIE or yung DNI mo dito sa Spain. Tapos, syempre, hingan din kayo ng DGT ng physical exam or yung sa mata yata to, yung kung hindi ako nagkakamali. Tapos, syempre, kailangan mong magbayad ng tasa or yung tax para sa kanhe, tsaka kailangan ng solicitude or yung form doon sa, actually, ibibigay, sila nang gagawa nito kung sino man yung mag-a-assist sa inyo or merong site na kung saan pwede kang mag-download na lang ng form para pilapan mo at yun na nga ipapasa mo ito sa DGT. So, yun na nga mga kababayan ko dito sa Madrid na interesado kayong magkanhe or mag-exchange ng inyong lisensya dito sa Spain. Ang tips ko sa inyo, ayan, ay siguraduhin yung valid tsaka original lahat ng mga license mo. Tapos, syempre, kailangan mo ng mag-appoint or magsita sa DGT o online sa lalong madaling panahon. Baga, wag lalampas ng 6 na buwan sa deadline. At ihandaan mo na rin yung ilang mga documents na kailangan, yung NIE mo, DNI mo, tapos yung license mo, psycho-physical test. Yun yung kailangan pala. Psycho-physical test na kinakailangan. Actually, dito meron siya mga 25 euros lang eh. Tapos, para sa kotse o motor lang, mas simple yung proseso. Hindi mo na kailangan ng exam. So, yun lang. Good luck sa inyo sa mga mag-a-apply. So, syempre, sa case ng asawa ko, hindi nga siya pwede na magkanhe dahil nga residente na siya ng Spain. Bago siya nagkaroon ng lisensya. So, umuwi muna siya ng Pilipinas. Doon siya nagkaroon ng license. So, hindi siya pwede. Kaya ngayon, ang gagawin namin is doon na kami sa isang option namin, which is yung mag-aaral siya. So, mas gusto ko naman yun para mas matuto siya, matutunan niya yung mga rules, regulations, kung paano yung pagdadrive dito sa Spain. Kasi ibang-iba eh. Iba yung sa Pilipinas, iba din yung sa Spain. Mas gusto ko siyang mas matuto pa, hindi lang sa teorya. Kailangan din sa yung practical, yung talaga magdadrive na siya sa mga highway, sa mga alam mo yon. Kaya ayun, iba-vlog din natin yan. At sa susunod na vlog ko, ipapakita ko sa inyo kung paano yung pag-enroll ng finansasyon or ng installment nang hindi mo siya babayaran ng isang, alam mo yon, isang ganon. So, yun ang i-explain ko sa susunod na video. So, sa video na to, in-explain ko lang kung paano magkanhe or kung paano mag-exchange ng lisensya sa Pilipinas dito sa Spain, na which is napakadali lang kung pasok ka sa mga kailangan or hindi ka exempted sa mga pwedeng magkanhe or mag-exchange. So, yun lang guys. Kasi syempre, kaya lang naman kami interesado is kasi sayang din naman yung chance, diba? Tsaka meron naman kaming garahe. So, kung kaya naman sa budget, diba? Bakit? Syempre ngayon, pag-aaral muna. Hindi pa naman kami kukuha ng kotse. So, ayan guys, yung gala. Ayan, nag-aaral yan. So, sa susunod, dyan siya din, pag nag-practical na siya. So, ganyan na ganyan. So, may mga tatak na gala, autoskwela, driving school, ganyan. So, ayun, looking forward na mas mabilis siyang matuto and abangan nyo na lang guys yung kanyang journey sa kanyang driving school serye. Ayan, ibibigay natin yung kahilingan na niya. So, since meron naman tayong garahe nga, sabi ko nga sa inyo, at saka napakadali lang kumuha dito ng sasakyan, hulugan naman siya.
Kaya tingnan natin kung anong yung mga susunod pang pangyayari, or I mean yung mga mangyayari pa. So syempre sa tulong ni God, kung kalooban ni Lord, why not, 'di ba? So yun lang. So, ito yung isang autoskwela, guys. Ayan. Oo, dito. So, magtatanong tayo. Coloca esto ya está todo. Noviembre. Permiso, be. Ang kotse ba kasi? Noviembre, es que ya te digo, de automático no llevamos nada por lo que te estoy diciendo. Porque claro, si lo necesitas para trabajar, pues no te vale. Pero si lo que quieres es financiación, nosotros no trabajamos con ningún tipo de financiación, ¿vale? Matrícula 350 euros, matrícula 490 euros. Matrícula con 10 euros o con 10 clases o con 14. ¿De acuerdo? En la de 10 clases, tanto en la de 10 como en la de 14, te entra venir al teórico, hacer los test con el ordenador, una página para hacerlos en casa, te entra absolutamente todo. Gratis, gratis. Gratis. El proceso de autoescuela te lo regalamos, pero no los exámenes. El proceso de venir 6 meses al teórico es gratis. Pero para poder venir tienes que pagarlo todo. Sí. ¿Vale? Vale. Una vez que tú, estos son los horarios que tenemos, por la mañana de 12:30 a 1:15, de